Paano maging caregiver sa South Korea? Hey, what is up? My name is Jom and welcome to my channel where I create videos about careers, education, traveling, and a bunch of other things. You might want to click here to subscribe. Welcome to my first ever Tagalog sit-in video. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon, pag-uusapan po natin kung paano mag-apply bilang isang caregiver. Ngayon, pag-uusapan po natin kung paano mag-apply bilang isang caregiver sa South Korea. Ano-ano ang mga requirement, ano-ano ang mga qualification. Ito din po ay under sa EPS or Employment Permit System. Siguro nababalitaan naman po ninyo na madami ng factory workers sa Korea at ang gamit po nilang visa ay E9. Ngayong taon, ibinilita na madadagdagan ang... What's this? Ngayong taon, ibinilita na madadagdagan ang trabaho gamit ang visang ito. Kabilang na dito ang caregiver, hotelier at staff sa mga restaurant. Ngayon po ay magde-deploy ng 100 caregiver ang South Korea sa unang pagkakataon. Ito ay EPS pilot program ng Pilipinas at ng Korea. Ibig sabihin, magtatrabaho po kayo kasama ang mga piloto. Joke lang po, sorry na. Pilot program, ito po ay isang trial or kayo po ang kanilang experiment. At least, kayo ang unang batch o kayo ang pioneer sa programang ito. So, nag-stop po ang aking video kasi dahil sa sobrang init sa Pilipinas. So, nag-stop siya automatically kasi hindi na kaya ng phone ko yung temperature. So, ngayon, magpatuloy na po tayo. Ang ingay. By the way, share ko lang, kung kailan po ako mag-video, mayroong nag-renovate ng bahay sa left side namin at sa right side. So, yun pa-stop talaga ako sa pagsasalita at inuulit ko ang mga sinasabi ko. Anyway, let's continue. Bilang isang caregiver, inisip ng iba na ma-assign tayo sa matatanda. Pero sa program na ito, hindi lang po sa mga matatanda, pwede din sa mga mag-asawa na nangangailangan ng nangangailangan ng care. Pwede din po sa mga sanggol, sa mga anak nila na kailangan ng assistance. Para sa akin, para siyang kombinasyon ng pagiging isang caregiver at domestic helper. Kasi kung nasa bahay ka nila, siguro tutulong ka din sa paghugas ng plato, mga ganung bagay. Pwede din sa mga bundes, kahit anong maitulong natin sa kanila or kung sino mang mag-a-apply or sino man mag-i-inquire sa government nila na kailangan nila ng ganito, ganyan, kailangan nila ng assistance sa pag-aalaga ng bata at kung ano man po. Ngayon, sino-sino ang pwede mag-apply bilang isang caregiver sa Korea? Una, kailangan ikaw ay babae. Babae na ang edad ay 24 years old hanggang 38 years old. Kailangan din po ng NC2 certificate na galing sa TESDA. Kailangan din po na ito ay valid. Pwede po siyang i-verify. Kung hindi kayo sigurado sa certificate ninyo, i-verify po ninyo sa website na ito at ilalagay ko din po yon sa description box sa ibaba. Kailangan hindi din po kayo colorblind and kailangan nyo po ng, kailangan nyo po ng TOEIC certificate. Ito po ay parang English test. Yun po, parang iniisip ko lang, hindi ito para sa lahat kasi trial lang nga po ito. Kaka-announce lang siya ngayong linggo, tapos May 9 na yung registration. Tingin ko, konti lang yung mag-a-apply dito kasi nga po, yung mga requirements parang biglaan. Kung wala ka pang NC2, paano? Kung wala ka pang TOEIC, kung hindi ka pa nag-EPS, paano? So, yung video na ito para din po sa mga gustong maghanda para sa susunod na batch. Kasi tingin ko po magiging successful naman, kagaya ng mga factory workers. Hindi lang 100 yun po, napakadami ng factory workers sa Korea. Since try lang po ito, pag naging successful, masusundan sa maaaring bago matapos ang taon o sa susunod na taon. 100 po ang ipapadala ng Pilipinas sa Korea bilang trial. At sa mga gusto mag-apply bilang caregiver or kahit factory worker, mag-aaral na po tayo ngayon kasi hindi natin alam yung exam. So, good luck po sa inyong lahat. Kailan po ang registration? Nabanggit ko na kanina. Ito po ay magsisimula sa May 9 hanggang May 10, 8 o'clock ng umaga hanggang 5 o'clock ng hapon. Sa website na po ito, dun kayo pwede mag-register. Ilalagay ko po sa description box sa ibaba. Ano po ang mga kailangan nyo sa registration? Una, scan copy ng inyong passport, yung data page, yung page kung nasaan ang inyong picture at birthday. Kailangan malinaw po ito at kailangan naka JPEG format.
Pangalawa, ID picture. Kailangan po white background. Hindi pwedeng kung ano-anong background. Hindi pwedeng ganito yung background. At hindi pwedeng selfie. Hindi pwedeng naka-t-shirt. Kailangan po naka-formal attire. Yung NC2 certificate, kailangan po yun sa pag-register. At yung inyong TOEIC certificate. Di ba po, hindi siya para sa lahat talaga. Kailangan mo ng TOEIC, kailangan mo ng NC2. Paano kung hindi mo naman binalak na maging caregiver tapos napag-isipan mo lang ngayon, di ba? Hindi kagaya sa factory worker, basta nag-EPS ka na, pwede na, wala ng NC2, wala na kung ano-ano. Pero kung gusto nyo pong maging caregiver, paghandaan po natin yung NC2 at saka yung TOEIC. At sa TOEIC certificate po pala, kailangan yung score nyo ay intermediate high. Kapag nakapag-register na po kayo, ang examination fee ay may bayad ng $24. Hindi naman po tataas yun sa 1,500 pesos. Sa May 16 naman po ang pagbayad neto, May 16 lang, pwedeng sa GCash, Maya, pwedeng gamitin din nyo yung inyong bank account. Ang exam po ninyo ay sa May 22, tentative po ito, meaning pwede po siyang mapalitan. Pero siguro matutuloy naman sa May 22. Anong exam? Ganun pa din po, EPS, topic exam, skills test, at interview. Yung interview po, posible na hindi lang siya Korean interview, pwede ding English interview. Be ready po. Pag-usapan naman po natin ngayon yung sweldo. 9,681 per hour. I-multiply po natin yun sa 8 hours. Sabihin natin 8 hours yung work nyo. At i-multiply po natin sa 22 days. Sa isang buwan, yung sweldo nyo po ay 1.7 million won o 71,000 pesos. Hindi po siya lalayo. Hindi po siya lalayo sa sweldo ng isang factory worker na 80,000. Pero mataas pa din ng konti. Yung example po ay 8 hours kayo nag-work. Pero guaranteed hours po, 30 hours. Parang 6 hours a day, di ba? Pero kung 8 hours, mas okay. Siguro naman 8 hours a day kayo mag-work. Depende po. At kung one day off, okay lang naman po, no? So, mas mataas kung isa lang yung day off. Let's say nag-work kayo ng 25 days sa isang buwan, times mo ng 8 hours, times mo ng 4,681, mas malaki po yun. 9,681, i-multiply nyo po sa 8 hours, i-multiply nyo po sa, sabihin natin 25 days kayo nag-work. So, mas malaki po yun kung nasa lang yung off nyo. Pero, okay lang din naman kung 71,000, okay na po yun, di ba? Pero kung gusto nyo mas tumaas, parang 80,000, wala naman po tayong choice kung ano yung nasa contract. It's either tatanggapin mo or hindi. Yun lang naman. Hindi mo pwedeng sabihin na, gusto ko ganitong oras lang, gusto ko 8 hours, gusto ko 12 hours a day. Depende na po yun. At depende na din po sa inyong spending. Minsan kasi it's not about how much you earn, but it's about how you spend it. So yun po, kung nanonood kayo ngayon at wala pa kayong NC2 at kung ano-ano pa, pwede nyo pong paghandaan sa susunod na batch. Kung naka-hustle naman kayo sa TOEIC, sa NC2, at kung hindi nyo talaga trip yung caregiving, pwede naman po sa factory worker. Kaso lang kasi, di ba, medyo konti lang yung mga babaeng napipili. Caregiving, wala kayong kalaban na lalaki, chance po ito ng mga babae. Pero nasa sa inyo kung willing kayong maghintay sa factory worker, pwede naman po. Maraming salamat po sa panonood. Pag-subscribe for more updates.